Sinabi nila, wala yan si Kangkong. Ano bang makukuha ni Inoue kung papalagan niya yan si Kangkong? Oh, alam naman natin sino yung Kangkong na sinasabi nila, pero yan ang pinakasikat sa lahat. Bakit mas malaki ang makukuha ni Inoue kung si Casimero ang makalaban niya? Most requested fight. Malaking kahihiyan ni Inoue kung tanggihan niya most requested fight. Hinihingi sa'yo na laban sa mga kababayan mo sa bansang Japan. Hinihingi sa'yo. Tapos, hindi mo kayang ibigay sa kanila kasi takot ka. Easy fight lang yan ni Inoue. Tapusin niya lahat. Kung matalo niya si Casimero, tapusin niya na lahat. Kaya niyang tapusin lahat yan kung matalo niya si Casimero. Pero ang tanong, kaya niyang talunin si Casimero? Tignan ninyo, marami pa rin nagdududa kay Inoue. Kahit natalo niya si Marlon Tapales at naging undisputed siya, marami pa rin nagduda kasi iniiwasan niya yung pinakamalakas. Yo! Quadrada Street Time World Champion ng angas ng Pinas, Batang Ormoc, Jonrel Casimero. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, Uyod Boxing Fanatics, so ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Sino ba nag-trending ngayon? Sabi nila, ayan, palaos na, nasa Kangkungan. Sino nga yung pinag-usapan? Ang naglaban si Marlon Tapales at Inoue, pero ang pinag-uusapan talagang si Casimero. Ang daming boksingero sa ating bansa. Pero dalawa lang na boksingero ang pasok sa top 5. Nakapasok si Carlames Martin sa top rank number 4, no? Rank number 4 sa IBF. Kasi number 5 sa IBF si Casimero eh. Pero yung kumalat sa bansang Japan na voluntary WBO title defense o eliminator against Naoya Inoue, hindi po kami ang nagpakalat dyan ha. Baka sasabihin ninyo, ito mga Casimero fanatics, Casimero vloggers nagpakalat yan. Kumuha lang kami, nagbase lang po kami sa mga kumakalat ngayon, pinasabog. Hindi lang mga ultimatong mga vlogger nagpakalat nito. Talagang mga legit na mga boxing vlogger nagpakalat nito. Na mismong itong promoter ni Naoya Inoue, ang talagang may plano. Malaki ang plano na ikasa ang laban na to. Kasi ito dahil kalat na ito sa bansang Japan, na gawing voluntary title eliminator, no? Si Champ Cuadro Alas Casimero, sinasabi nila, ano bang makukuha ni Naoya Inoue diyan sa Kangkong? Sabi nila, di ba? Sa mga haters at bashers, iilan lang naman yan sila, iilan lang. Sa comment section nga sa mga videos ko, may mga 3 lang, 4 nagbabash o 5. Iilan lang sila. Ngayon, sabi nila ano ba ang makuha ni Inoue kung papalagan niya si Kangkong? Alam naman natin sino yung Kangkong na sinasabi nila, pero yan ang pinakasikat sa lahat. Yes, tama po kayo, walang makuha sa belt. Ano bang makuha ni Inoue na belt kay Casimero? Wala nang belt. Nandoon kay Inoue lahat, yung 4 na sanctioning organization, WBC, WBE, WBO, IBF. Nandoon na kay Inoue lahat eh. Ano bang makuha ni Inoue kay Casimero? Mamaya i-explain ko yan. Bakit plano talaga ni Inoue na labanan na itong si Casimero na dati pa niyang iniiwasan? I-explain ko yan mamaya. Ito, pakinggan muna natin. Ngayon, kung sinabi ninyo na walang makuha si Inoue kay Casimero kasi walang belt, kasi common sense, nandoon na kay Inoue yung 4 na belt. Ngayon, ito yung tanong ko sa inyo. Kung walang makuha si Inoue kay Casimero, kasi sabi ninyo, kung maglaban si Luis Pantera Neri, kasi ito ang unang mandatory na lalaban kay Inoue sa WBC, kasi nag-utos na ang WBC. Ang tanong, ano ba ang makuha ni Naoya Inoue kung maglaban sila ni Luis Pantera Neri? Ano ba yung makuha ni Inoue? May belt ba hawak si Luis Pantera Neri? Kung mag-utos yung WBC na, Inoue, Luis Pantera Neri yung unang challenger mo, tapos hindi papalagan ni Inoue, automatic tanggalan ng belt si Inoue sa WBC. Tatanggalin yung belt na yon kasi hindi niya pinalagan. Kaya nga wala siyang magawa. Dapat kakalabanin niya yung unang
challenger niya sa belt na yun para hindi po matanggal sa kanya yung belt na walang laban na nangyari. Nakuha niyo ba? O pagdating dito kay Murodjon Akmadalid, ang tanong ko sa inyo, ano ba ang makuha ni Inoue kay Murodjon Akmadalid? May belt ba na hawak si Murodjon Akmadalid? Wala. Kasi nandoon na kay Inoue na dating hawak niya ang WBA at IBF. Na talagang napaka-controversial na panalo ni Tapales do, 'di ba? Muntik na ngang magprotesta eh. Kasi sabi nila si Murodjon daw ang nanalo. O ngayon, ang tanong, ano bang makuha ni Inoue kung maglaban sila ni Murodjon? Wala. Susundin lang yan yung utos ng sanctioning body. Kasi kung hindi niya susundin yung utos ng sanctioning body, tatanggalin sa kanya yung belt. Sayang naman. Now, posible ba na maglaban si Casimero at Inoue? Yes. 100% posible. Ano ba yung skills ni Inoue? Ni Luis Neri na talunin si Inoue? Di ba? Marlon Tapales nga, tinapos niya sa 10 round by KO, di ba? Paki-like muna mga ka-Oid Boxing Fanatics ha. Please like, share, and subscribe kung bago ka pa lang sa channel na to. Now, itong tatlong mandatory nga walang makuha si Inoue. Bakit mas malaki ang makukuha ni Inoue kung si Casimero ang makalaban niya kaysa kay Luis Neri at Murodjon Akmadalid at Sam Goodman? Number 1, malaki ang kikitain sa laban nila. Yan ang pinaka number 1. Kasi pinaka inaabangan niya na laban, most requested fight. Pangalawa, unfinished business nila. Ano yung unfinished business? Na yung dati sana naglaban sila, hindi natuloy, ngayon matutuloy na. At yung nag-doubt, yung mga nagduda sa kanya, hindi na magdududa kung manalo siya or matalo. Kasi malaman na kung sino talaga ang malakas. O ngayon, alam niyo na. O sabi ni Pau Salud, walang alam yan si Uyod. Walang alam yan si Uyod sa boxing, walang alam yan. Siyempre, boxing vlogger tayo eh. O bakit may naniniwala sa atin? Bakit may nag-subscribe sa atin? Umabot na tayo. Salamat ha, umabot na tayo ng 61 subscriber. Hindi ko akalain yan. Pangatlo, most requested fight. Malaking kahihiyan ni Inoue kung tanggihan niya ang most requested fight. Malaking kahihiyan talaga, kahihiyan. Most requested fight, inihingi sa'yo na laban sa mga kababayan mo sa bansang Japan, hinihingi sa'yo. Tapos, hindi mo kayang ibigay sa kanila kasi takot ka. Hindi lang sa Japan, kundi dito sa Pilipinas. So, ang tanong, ano yung makukuha ni Inoue kay Casimero? Malaki, pera at karangalan. At mawala na, matapos na lahat yung mga pagdududa ng mga tao. Yan talaga. At pagtapos kung matalo man niya si Casimero, tapusin niya na lahat yung mga mandatory niya. Easy fight lang yan ni Inoue. Tapusin niya lahat. Kung matalo niya si Casimero, tapusin niya na lahat. Kaya niyang tapusin lahat yan kung matalo niya si Casimero. Pero ang tanong, kaya niyang talunin si Casimero? Marami pong mga boxing expert, pro boxer ha, legendary ang nagsabi, hindi po mga boxing expert analyst kuno, vlogger lang pala. Nakikontent lang pala. Yan ay real talk ha, huwag kayong magalit. Kasi magiging complete complete fighter na eh. Alam niyo ba na kung magawa ni Inoue, malaking karangalan talaga makuha ni Inoue kung matalo niya si Casimero. Kasi itong si Casimero, ito yung tinik eh. Yan yung tinik ni Inoue eh. Tignan ninyo, marami pa rin nagdududa kay Inoue. Marami pa rin nagdududa kay Inoue kahit natalo niya si Marlon Tapales at naging undisputed siya. Marami pa rin nagduda kasi iniiwasan niya yung pinakamalakas sa division na 22. Galing pa ito sa 118, umakyat, hinabol siya. Kasi tumakbo eh. Kaya nga humabol eh.